refresh our spirit, it will our soul, it will refresh our mind, it will refresh ourselves. Kung paano maging katiwala, ano bang maging katiwala. Alam niyo sa buhay nito, meron dalawang bagay na maaari nating gawin. Pero ano yun? Yung tayo ay maging maaari tayo maging anumang bagay na pinagtiwala sa atin. Anumang puhunan, anumang investment na tinanggap natin, maaari nating palagay. Yung isa naman, maaari nating sayang. Dalawa lamang, wala pong, when we study the Bible, pati yung mamaya mababasa natin, pati yung hindi pinalago, wala namang nabawas, pero walang nadagdag, sinayang pa rin yan. Kasi anong nasayang doon? Hindi yung binigay, kundi yung panahon na dapat na pala. Parang yun na ang mensahe ko, parang tapos na. Yun po yung pagiging katiwala. Okay. Sabi nga po ng Bible, doon sa Luke 16:10, ang taong mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapapatiwalaan din sa malaking bagay. That's very basic, ano? Bihira siguro sa inyo, hindi nababasa yan. Pero basahin din natin. Ang taong madaya o hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay o madaya, ay magiging madaya rin sa malaking bagay. So dalawa lamang pwede nating pagpilian. You waste or you invest. Are you with me? Are you following? So nasa Zoom, pakinggan po natin mabuti. So, ngunit bilang mga anak ng Diyos, alam natin na ang investment o pamumuhunan sa ating ibinigay ng Diyos, yung puhunan, so God invests something in our life. Are you following? The Lord invests. Ang Diyos ba'y mayroong pinagtiwala sa ating buhay? Yes. Of course, our life. His Spirit. Marami pinagtiwala sa atin ng Panginoon. At umaasa ang Diyos na ito ay tutubo. Alam mo naman yung salitang tubo. Easy lang naman daw ka mag-aaral. Easy lang daw ang subject. Pinabasa mo nung kanina yata kung bago ka. Dali lang naman pala ikaw yung aming exam. Ano daw ang English sa tubo. Kaya dami pagpipilian ng choices ay tubo ay profit, pipe, sugar cane, pero kung isa eh, apat din. Puro sa Tagalog tubo. Isa tubo, at isa tubo yung tubo sa sabi. Hindi ko rin alam kung ano sagot doon. Ano ang English sa tubo? Tubo. But anyway, ang nais ng Panginoon ay magbigay kung ano yung ating tinubo, o ano yung naging tubo. At ito naman ay dapat nating ginagawa. Dapat ito ay mangyari sa atin. Ano mang investment ng Panginoon? Dapat meron itong paglago. Dapat ito ay nag-increase. No? Dapat ito ay nadagdagan. Let us look on the Bible, on the book of Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. Medyo mahaba po ito, but let me read to you, pwede nyo rin subaybayan po sa inyong Bible. Pagtsagaan po nating basahin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwento ito. May isang taong pumunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang pera. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000. Ang isa naman ay 2,000 at ang isa pa ay 1,000. Pagkatapos umalis na siya, verse 16, ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubo siya ng 5,000. Ganon din ang ginawa ng alipin, binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay nagukay sa lupa at itinago roon ang pera. So, hindi naman ginalawan. Pagkalipas ng mahabang panahon, hindi ko lang alam kung gaano mahaba. But, lagi pong kasama lagi merong proseso. Bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. In verse 20, lumapit ang alipin nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Ito po ang 5,000 na ibinigay nyo sa akin.
at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Sa verse 22, pagkatapos lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, ito po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin. At ang karagdagang 2,000 na tinubo ko. Verse 23, sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Lumapit din ang alipin, binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, alam ko pong mabagsi kayo at walang awa. Inaanin nyo ang hindi nyo itinanim at kinukuhan nyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako, kaya ipinoon ko ang pera nyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko tinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo lang diniposito sa bangko ang pera? Ang pera ko para pagbalik ko ay may nakuha kong interes o tubo. Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, kunin ninyo ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iyak siya at magangalit ang kanya. So, importante ang pagiging mabuting katiwala. Either you invest kung anumang in-entrust sa iyo ng Panginoon or you waste. You waste the money, you waste the treasure, o you waste the time. May pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating talento. Iba-iba pag sinabing anumang investment sa atin ng Diyos. Malit ito'y pera, malit ito'y kakayahan, malit ito'y talento, ang iyong buhay. No? Binigyan ka ng magandang tinig. So gamitin natin. Binigyan ka ng pagkakataong makapagtapos. Gamitin natin para sa paglilingkod. Ano mang pinagtiwala sa atin, gamitin natin. Maging mabuti tayong katiwala. So, tandaan po natin, lagi nating iisipin, ang lahat ng bagay po ay pagmamayari ng Diyos. Wala tayo. Huwag natin ipagmalaki. Ano? Minsan kasi, kapag meron tayong na-accomplish, minsan ito ang tendency nating tao. Parang gusto nating magmalaki, parang tayo nakakaingit na sa ito. No. Lahat meron tayong iba-ibang mga kanila. God created and made everything. Therefore, He owns it. Kanya ito. Wala tayong pagmamayari. Hindi katiting na bagay dito sa ibabaw ng mundo. Kahit pa ito'y pinaghirapan mo, ang Diyos din nagbigay sa iyo ng kakayahan, ng talento, ng skill, para makamit mo ito. Kahit pa ikaw ang pinakapanda at pinakamaliit na tao, hindi ko alam kung gano'ng katutunan. Sabi nung nabasa ko nung isang araw sa 24, sa 20, nakalagay doon, 25 oras. Kaya parang di yata naman ito. Na yun daw mga 411 ay kukusida ng PW. 411. Tinanong ko si Riz. Sabi ko, ano kahit mo Riz? 411 po. Pero di yata naman yung totoo. Ba't nyo kinukulbit si Jessa nila? Walang ganun na. So, pero hindi ko alam. Wala naman yan doon sa height. Look at Dagul, si Mahan, si Mura. Aba yan, yumaman sila. Nga lang, hindi ko alam kung naging mabutis pa sila katiwala sa mga bagay na pinagtiwala. Pero ikaw naman ang pinakamatangkat, pero hindi naman din na wala ito sa height, wala ito sa itsurang palabas. Ano mang meron ka sa iyong buhay, tao lang naman naglalagay kung alin ang pangit at alin ang maganda. Tayo ang nagdidisenyo. Ang importante, kahit naalala ko yung isang Miss Universe, talagang gusto niyang makuha yung figure, yung kanyang gusto. Pero dahil sa sumobra siyang passionate sa kanyang itsura, halos napabayaan na niya yung pagmumonitor ng kanyang kalusugan. Alam mo ba niya namatay na takas sa puso? Kaya yung palang pagdadiet,
dapat kakain ka rin ng sapat para sa iyong pangangailangan. Pag sinabing diet, hindi ibig sabihin hindi ka kakain. Dapat pipiliin mo lamang ang iyong kakainin. Meron kang panghalili. Are you with me? Tulad lang ng mga binigyan ni Sir Lulu na binigyan ako niya na stevia. Yung palang stevia, kunti lamang, sobrang ng tamis. Pag napadami, yung pala napait. Kaya kunti lang. Pagkakamahal. Pero 100 grams, 100 plus pesos. Abay, magkano ang kilo ng puting asukal ngayon, mga 90. Isang kilo, yun 100 grams. Abay, ang isang kilo pala nun, maging 1,000. Sabi ko, dapat ka yung tinitipid. Kamahal pala. Kasi tumataas yung mga sugar. Pero ngayon, nakokontrol na. Salamat po doon sa mga pastor na nag-share sa akin. Siyempre sa ating mga kapatid at sa mga article na nagtuturo ng tama. Pero minsan hindi ko maliwasan kumain ng saging. Isang araw, walang nakakita kumain ako ng saging. Gusto mo na sa namis ko yung saging. Okay. Wala tayong pag-aari ni isa man sa mga narito sa mundong ito. Kung tutuusin natin, tayo nga po'y katiwala lang. Kung ang sabi mo sa iyo, pare, ang ganda mo, ang gwapo mo, oy, ang ganda mo, ang ganda ng iyong mata. Lahat ng yan, kay artificial pa man yan, wala tayong pag-aari ng isa man dito sa mundo. Tandaan mo na. Are you with me? Kaya dapat maging mabuti tayo katiwala. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, ang totoo, wala tayong dala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Hindi totoo na, ay kung unang mamatay yung mayaman naming kapitbahay, may musiko, ang kabaong niya nung panahong yun ay 300,000 na, may handaan, patay baboy, araw, halos kulang na lang. Araw-araw magpatay ng baboy yung mga naiwan at pinaghanda dahil maraming pera yung namatay. Pero nakalulungkot na bubuhay kumakain sa pinag-ubusan ng Star Margarine. Ang higani, yung balig, hindi pa lang bibili ng kutsyon. Sabi nga nung ilang pamangkin, ako lang ikaw may hawak ng pera ng nanay ko. Kukuha ko isang sweet room sa ospital para makaramdaman naman ng ginhawa sa kanyang katandaan. So, pero mamatay sa kain. Sabi nung iba, ikaw, sasabihin lang ikaw, hindi madadala ang pera sa buhay. Madadala mo ba sa hukay ang pera? At kahit dalhin mo yun, hindi mo yun alam. Yung iba nga ngayon, kinikremate, alam ba nila yun? Kahit paano ipagbili mo, so pag namatay ako, kikremate na. Pero ang masusunod naman doon ay sino? Yung naiwan. Hindi naman ikaw ang patay, wala ka nang magagawa. Di ba? Hello, are you with me? Naalala ko meron ako namatay ng isang team. At nagsabi na sa akin ng kanyang iyahe. Masabi, bilit ka na bilhin. Pwede namang ilipat. Pero sa ngayon, nakaya natin, hindi lang. May nagkapera, ilipat. So may bilin lang namatay. Gusto niya pag namatay doon sa ilibig, sa ganong cemetery, ay mahal. Sabi ko na lang, paano yan? Pag-igay kayo, yun ang bilin ng tiyo. Hindi naman natin kaya doon. Dito mo natin ilibig sa ating kaya. Pag tayo nagkapera, saan natin ilipat? Oo nga, sige. Siyempre, give them wisdom. So, kaya nga po, tanda natin, lahat, kahit ang iyong kagapuhan at kagandahan, sabihin mo sa iyong katabi, yung kagandahan ko, yung malakakin, biyaya lang. Yung kagwapuhan, no? Yan. Biyaya lang yan ng Panginoon. Huwag mo ipagmamalaki. Ha? Gamitin mo yan kay Lord. Amen. Ano mang talento, ano mang pera, huwag natin pagmalaki. Alam niyo kung bakit po maraming tao naging tikom ang kamay pagdating sa pagbibigay? Kasi inaangkin nila na yung pera ay kanila. Dapat isipin mo, yes, ikaw ang katiwala, pero huwag mo angkinin niya dito. Katiwala ka lang, gamitin mo ng tama at wasto. Tama ba? I-invest mo ng tama, i-save mo ng tama, pero huwag maging tikom ang ating kamay. Kasi tandaan natin, lahat ng bagay dito sa mundo, ito'y pinagtiwala lang sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang may-ari. Awit 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Amen? Awit, ang buong mundo at lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Meron makukontra doon? Wala. Lahat pag-aari ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Kung higit na sa Panginoon, kaya nga pag may kailangan ko kay Lord. Yes, may mga anak akong may kakaya na magbigay, pero
Alamin ng amin, hindi kami marunong. Siguro pag kailangan talaga. Pero hindi kami yun, pag meron kaming tapungan sa family, meron kami isang gathering, para sa birthday ni inay, kung ano mang malaki, ano may mga tiyo ko na kailangan. Eh talagang ako yung humihingi sa kanila. Ay, ano tayo, tapong-tapong tayo. Pero pag sa amin mag-asawa, hindi kami humihingi kasi usa naman sila nagbibigay. Eh, yun lang ano. Pag may maibigay, siyempre, naiintindihan naman namin pag wala sila. Pero we ask God, we ask from the Lord. At hindi lang naman mga anak. Kahit sino, pwedeng gamitin ng Lord para i-provide ng Panginoon. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, kung tapat ka sa Diyos, ipuprovide ng Panginoon. Siguro kinausap ako gabunin ko. Meron 3 kabataan nakakain sa FTN. Binibigyan ko na 100. Yung pala may maglilipin din sa kanila. Kaya nung sila kumain, may pagkain na naka-milk tea pa. So, alam nyo ba, ang Panginoon, hindi mo po ang Diyos madamo. At hindi siya bulag upang hindi makita ng Panginoon. Kailangan lang maging mabuti tayo. Are you following? Pangalawang bagay, mabilis lang tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob ayon sa ating kakayahan. Ayon sa ating skills, ayon sa ating mga kakayahan. Sa verse 15, binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan magnegosyo. God knows our capability. Alam ng Diyos ang iyong kakayahan. Are you with me? Eh bakit ba hindi ko pinipigyan ng ganito kalaki? So kapag napatiwala sa malaki, kaya yan lumalaki dahil lagi, don't make it short. Ano mang bagay dito sa mundo, dapat po lagi may proseso. Huwag natin hangarin yung shortcut. Shortcut na pagyaman, shortcut na pagyaman. Hindi iniisip ganun eh. Pag ninegosyo, gusto mo ganun malaking negosyo. Huwag tayo magmadali sa shortcut. Usually, ang mga shortcut ay nauwi ka sa kasalanan. Halimbawa, gusto mo mabiling yumaman, one time lang ito, sasama ko sa pag-uultap ng one time lang. See? Pagtinda ng shabu, ano ba? Yung mga shortcut, mandakaw, mandaya, manloko, di ba? Yung mga shortcut na pamamaraan. Pero, mapapahama ka naman ang iyong kaluluwa. At yan ipansamantala lang. So, lagi merong process. Yung iba agad, gusto agad mag-abroad. No, alam niyo po, pagdating sa akin sa pag-abroad, lalo na kung ikaw may pamilya, you must think it over and you must pray for it. Lalo na sa may mga family. Kapag hindi ka kasi diyan talaga tinawag ng Panginoon, mapapahama ka. Mapapahama ka. Okay lang mag-abroad. Mas maganda ang mag-abroad. Mas magandang pagpalay ka ng Diyos. Dito sa mundo na ito, dito sa bansa natin, kaya ka mag-abroad, mamamasyal. Hello? Magbabakasyon. Lahat naman tayo. Pero yung mag-work ka sa ibang bansa, ayun nga lang sa Manila, naalala ko, nung una nag-work ako sa Manila. Sister Stella, lumaki sa Manila. Nung may bagong mag-asawa, nung kami uuwi ng Batangas, ayaw niya sa Batangas, okay. Nasanay siya doon sa Pilipinas. Hindi pa samantala dito muna tayo. Magkano tayo parang nagtrabaho sa Manila. Pero nung masanay siya dito, nagkaanak na, dito na siya nabuhay. Ayaw na sa Manila. Pag kami nag-stay doon sa Pasay noon, siyempre, public ka na na-stay. Naiingaya na siya. Hindi nahirapan sa kumilos pag kami noon. Naiingaya na siya. Tayo na umuwi. Kakaingay dito. At pag kami luluwas sa Manila, ayaw na dati nung doon matulog. Kasi, narito yung kaibigan mo, dito ka lumaki. Dito yung buhay mo. Naalala ko yung kapatid na nag-abroad. Marami kita sa abroad. Nagagawa niya nga lahat ng gusto niya doon. Nagkahagirlfriend nga siya. Nagkahagad ng babae. Pero sabi niya, iba rin ka sa Pilipinas. Pag siya daw uuwi, 1 buwan lang yun doon. Hanggang 3 buwan, kapatid ko si Gana, no? Pag umuwi siya dito, sabi niya, iba ka dito sa Pilipinas. Pangalawa na ika ito sa langit. Kasi dito siya lumaki. Ito ang kanyang buhay. Alam niya ni Sir Talman, nakatira yun ng 5 buwan sa ibang bansa. Amerika pa yan. Pero sabi niya, kung babalik ako doon, 1 buwan na lang, napakalungkot. Alam niyo ba, kahit di ko natin Amerika, Canada, ang mga tao dyan super busy, hindi katulad sa Pilipinas tayo dito. May mga papunta-punta ng FT, ganyan. Nari ka ng maghapong pa, laro-laro. Kasi mo masay, hindi pwede yon. Hindi pwede. Ang pahinga mo lang doon, karaniwan weekends, Sunday or Saturday. At yung mga Pilipino pa naroon, halos ilang oras lang kayo tinutulog para na makipon ng maraming pera. Pero bakit siya nag-iipon? Para ipadala dito sa Pilipinas. Are you with me?
Pero hindi natin sinasabing mali yung kanilang sakripisyo. Pero mas maganda ipanalangin natin na wala ng Pilipino dumating ang panahon. Wala ng Pilipino kaya alis ang bansa ay para maganda. Kaya alis ang bansa, magbabakasyon, mamamasyal. And the Lord bless our country. Maging mabuti lang tayong katiwala, pagtitiwalaan ka ng Diyos. Mabuti sana kung sa abroad kay 3 months, 1 month, 28 days, hanggang 3 months, okay lang yun. Okay lang yun. Katulad nga po ng yung mga Briton, yung mga US, sila, wala sa kanilang napunta na ibang bansa nagtatrabaho na lumalampas sa 3 buwan, laging umuwi. Sa kanila kasi kasalanan. Tingnan natin yung ating mga expat, pinakamatagal, 3 months lamang. Karaniwan, 28 days dito, 28 days doon. Okay lang yun. Mas malimit pang umuwi sa magsusurbite sa Maynila. Kasi yung magsusurbite sa Maynila, itong buwang umuwi. Kasi naabot ang kalahating taon. Okay, so, this property symbolizes, it symbolizes everything that we have. Yung mga property niya, yung binanggit ko kanina, iba-iba yan. It could be our resources, abilities, opportunities, spiritual gifts, kasama yan, yung mga spiritual gifts. Yan lahat ay kaloob ng Diyos sa atin. Mga kakayahan na bigay ng Panginoon. Kahit anong bagay na pinagtiwala ng Lord sa atin could be considered as talents, gifts, even our children, our job. Pagamat din natin tinuturing pag-aari ang ating anak, ang ating asawa, ang ating pamilya, pero they are considered as gifts ng Panginoon. Dapat tayo maging mabuting katiwala. Pag hindi kayo, tulad namin, siguro 4 ang aming anak, maybe, mabuti kami katiwala. Hindi nagdagal pa kami noon ng 3, pero naglakihan na sila. Si Kevin, si McNeil, si Daniel. Nung high school sila, bumukod ng Pilipinas. Pero hindi nagtagal. Kaalis lang nila, dinagdagan ulit kami 3. Sino dinagdag? Si Riz, si Kat, si Pupoy. Hanggang ngayon kasama pa namin. Pero ang mabuti doon, ang ginawa mabuti pa rin, sila lahat halos graduate na. Si McNeil, pero may kasama na. May tubo na, may anak pa. May apo na. Si Riz, kagagraduate lang. Tapos, itong isang araw, alam, pinakamasarap pala mag-ampul o yung nakatulad ni Patricia, natitira lang sa amin. Pero may graduate agad kami. Ako pa naghatid sa kanilang 2. 2 agad ang graduate. Siguro tatayo ay mga kilala ko. Sino ba ito sinamahan ni Pastor? Kala ko ba graduate na lahat ang anak? Isang araw, 2 ang graduate. Pinag-iba ko yung suot ko. 2 yung graduation. Pino nyo. Kaya ako yung mag-aampun nyo. Malapit ang graduate. So, alam nyo, at alam nyo ang pagiging magulang, hindi naman nasusukat yan sa buhay. Di ba? Hindi nasusukat yan dahil sa ikaw ang nanganak. Nasusukat yan dahil nasaksihan mo kanyang buhay. Anong kwenta ng pagiging magulang? Kung di mo na nakita ang paglaki ng iyo. Ang pagiging magulang ay yung nasubaybay mo, kasama ka sa pag-ubog sa iyong anak. Yun ang importante. At wala yan sa dugo. Naroon yan sa pag-ibig na ito. Sa iyong mga disiplinang ibinibigay. Ano man kalakan nila, yan ang hinulog sa nila. Kahit ilang araw yan, 1 taon, importante. You invest something in their life at makikita mo ang tubo. Hindi man ang tubo ibalik sa iyo, gawin man nila ito sa iba. Amen? So, mas dadami ang mga tao na dadala natin, nare-raise up natin sa kingdom ng Panginoon. Are you following? You are still created by God, but we are created by different purposes. Tandaan po natin, iba-iba yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi man pare-pareho ang ibinigay ng Lord sa atin, pero malinaw ang lahat, tayo ay binigyan. Huwag mong isipin wala kang kakayahan. Huwag mong ihambing ang iyong sarili sa iba. Magkaiba kayo kahit kayo kambal. Lagi kayo may kaibahan. Hindi po pwedeng pareho. Alam, pareho mapangasawa niyo. Alam, umisip kayo ng pareho din ng kambal. Hindi pwede. Hindi pwede, maring gusto nilang maging identical pagbata kung bakit nga magkamukha na nga, pagbilipan lang may pareho pa. Kaya pati magulat na lito. Alam mo na nga, kambal, identical na nga sila, magkahawig na nga, ibibili pa ng damit, pagkapareho pa. Bigyan natin sila ng sariling identity. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong identity. Meron tayong layunin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lahat worship leader. Hindi lahat backup. Pwede kang worship leader, pwede kang
Pwede ka rin backup singer, pwede ka rin instrumentalist, pwede ka rin pastor at the same time. Pwede ka nagtuturo sa bata. Pero hindi lahat. Parang kang mahusay ka sa isang bagay hindi ka masyadong mahusay. Pero mahalaga, alaman mo may kaloob sa iyo ang Panginoon. At gamitin mo ito ayon sa kalooban ng Diyos. Pinagtiwalaan ka, gamitin mo ito. Amen? Are you with me? You have some talents. I have some talents. You have some. May gifts ka, may gifts din ako. Pero maaari ito'y magkakaiba. One may have been entrusted with few things. Pero ang iba naman maaaring mas marami ang ibinigay sa kanila. Gwapo ka na, talented ka pa, pwede yun. Kaya nga naalala ko ang bilit lagi na pag kami kumakain, magkakasabay. Lahat na sila, hindi lang sa aming mga anak na laki. Doon, kasama na sabay, kasama na si Patricia. Lagi sinasabi, ang bilit kita, kayo mag-aasawa, at pipili kayo. Kahit hindi ko ako mas mabait, ganito, matino din, at higit sa lahat may takot. Pero ikaw, mas maganda na rin ka kung gwapo pa rin. Maganda pa rin. Pero kung hindi, huwag nyo sabihin, huwag yun na maging bata, yan lang ang panlabasan. Pero mas maganda lang kung gwapo. Mas maganda rin kung maganda na. At lagi naman ang Diyos pag sa kanya ka humingi, best kung siya'y magbigay. Best. Although I do believe merong gift of celibacy, merong ayaw talaga eh. So, okay na. So be it. Hindi po natin pwedeng sabihin na merong tao na walang talento na pinagkaloob ng Panginoon. Walang ganoon. Lagi merong talento na binigay ng Diyos. Romans 12 verse 6, iba't iba kakayang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang mga kaloob na iyan sa isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. So, we are all unique. Sabi mo sa iyong katabi, we are all unique. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang mga kaloob. Kaya hindi natin dapat kinukumpara ang ating sarili sa iba. Dahil kung paano iba-iba ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa kanyang mga lingkod, ganun din naman iba-iba ang pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lahat pastor, hindi lahat apostol. May kanya-kanyang kaloob. May kanya-kanyang mga gifts. Are you with me? Pangatlong bagay, tayo ang magpapasya, tayo ang magdidesisyon kung ano ang gagawin natin sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Di ba nung so 16, 17, and 18, nang sabihin sa kanya, binigyan ng 5,000, binigyan ng 2,000. Ganon din ang ginawa. So, sabihin, sila ang nagdesisyon kung ano ang gagawin nila sa kanilang binigay. Nagdesisyon yung binigyan ng 5,000. Nagdesisyon yung binigyan ng 2,000. Nagdesisyon yung binigyan ng 1,000. Kaya lang, magkakaiba ka lang desisyon. Yung dalawa na pareho, anong desisyon ng dalawa? I-invest, puhunanin, gamitin, palaguin. Palaguin natin ano bang pinagkaloob sa atin. Pero anong ginawa ng isa? Siya nagdesisyon. Hindi naman sinabi sa kanya, yung binigay ko sa iyo, itago mo na lang yan. Are you following? So, hindi nag-aksaya ng panahon ng binigyan ng 5,000, ganun din ang 2,000. Kaagad silang kumilos. Gamitin natin. Habang tayo malakas, may kasiglahan, presko pang ating isip, pero tayong kakayanan, gamitin natin anumang talento binigay sa atin. Huwag natin isipin, alam nyo, I try to escape from the calling of God. Gusto kong takasan. Ang hirap pala ng maglingkod. Pero, mas masarap pala ang sumunod. You cannot, hindi mo kayang bilhin yung maganahan. Yes, pwede ka maging masaya pansamantala dahil nabibili mo ang gusto. Pero mas masaya yung alaman mo na gagawa mo kung ano ang layo ng Diyos sa iyong buhay. Kaysa nakukuha mo ang gusto. Minsan kasi pag nakuha natin ang gusto, habang ginagawa natin, pero nalulubog naman tayo sa maraming problema sa buhay. But kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, wow! Hallelujah! Para ka lang nag-withdraw. Ano mang kailangan mo, hindi lang pera, ibinibigay ng Panginoon. Amen? Binibigay ng Diyos. Hallelujah. Timik, gawin natin, Timik. Ano pong ginawa nung dalawa, yung 5,000? Timik, double, whatever the master has entrusted them. Nagawa nilang doblehin.
Pero ano nangyari po doon sa pangatlong binigyan? Natakot. Sabi niya mahigpit ang ang amo. Anong ginawa niya? Tinularan ba niya? Ginawa niya ba? Ginawa ng kanyang kasamahan? No. Kung paano kumilos yung dalawang kasamahan, agad kumilos. Pero itong ginawa ng isa, kumilos din para itago. Kumilos din para matakot. Kumilos din para mangamba. Ang nakita niya, yung negative side para sa kanya. Mas mabuti na merong takot, pero wag natin gawing negatibo yung pagkatakot sa Diyos. Amen? Are you following? So, ginawa ba ng pangatlo ang ginawa ng dalawa? No, amen. Ang sabi sa verse 18, kumayo din siya, kumilos din siya, pero ang ginawa, umukay at ibinao ng perang ipinagkatiwala sa kanya ng kanya. So, meron pa rin sa atin na mas pinipili pa rin na sarilinin at itago na lamang ang mga kalooban natin. Ayaw natin paggamit, ayaw natin ilabas. So natin tayo na lang, nahiya ako, natatakot ako. Wala kang asenso kapag natakot ka dito sa mundo. Kapag itinago mo. Minsan kaya natin, pero ayaw natin sumunod. Hanggang tayo merong kalakasan. Time will come, katulad po ni Solomon, sabi niya, dating panahon, puputi ako. Mawala ka na ng panlasa. Hanggat kaya mo, hanggat may panlasa ka, gawin mo. Mawala ka na, sabi, wala ka na ng pagnanasa, sumipig sa iyong minamahal. Mawawala ka na ng kalakasan para gawin ang mga bagay. So dati ang panahon, ang tao manghihina. Akala lang natin una, akala ko tao hindi natatanda. Nung panahon ako ay kasiglahan at lahat ng bagay, parang daw ko Superman, lalo na ako maging pastor. Ang edad ko siguro mga 25 to 30, parang daw ko lahat ng bagay kaya ko. Doon. Pero dumating pala ang panahon. After magdoble yung taon, marami ka palang mararamdaman sa buhay. Pero ang paganda, dapat lumalago ang iyong pagkakas. Lumalago ang iyong isipan, lumalago ang iyong espiritu. Lumalago ka sa lahat ng bagay. Are you with me? Kaya tayo pinagkatiwala ng Diyos sa iba't ibang talento, gifts, abilities, resources. Alam niya na kailangan natin ito upang tayo magtagumpay. Tandaan po natin, doing nothing is not acceptable. Yung wala kang ginagawa sa iyong buhay, hindi po yan acceptable, lalo sa harap ng Diyos. Wala kang mararating. Wala kang ma-accomplish kapag wala kang ginagawa. Huwag tayong matakot magkamali. Dahil kung sa pagkakamali, doon tayo matutunan. Doon tayo mabubuksan kung anong tama. Okay lang gawin natin. Wala namang punta buhay sa bawat naman. Maliban kay Christ na naging perfecto. Lahat tayo pwede magkamali. Pero ang mahalaga po sa ating pagkakamali, sabi nga po ni Bebe ni Kat, shatter your pattern. Huwag mo na ulit-ulitin yung pattern mo para huwag na ulit mangyari ang isang pagkakamali. You must stop, you must destroy your pattern. Kung ano man yung kinasanayan mong ginagawa na mali, itigil natin. Are you with me? Sabi ko nung isang araw, may ginagawa ko. Hindi pa lang ano pang ginagawa ko. Nagkamali ako yun. Sa Restella, nagyan mo ika ng ano. Baligtad na ngayon. Dati ako nagluluto kagabi. Sa'yo na nagkukot sa akin. Lagyan mo dito. Lagyan mo na ng prituhin. Kaya, lagyan mo na ng akala ko naman, yung tofu yung sinasabi, fish tofu, yung pala, meron siyang biniling tofu. Hindi yan. Pero sige. Kasi na ako pala yung nagkakamali din. Pero ginawa ko yung sabi, naman sila. May numaluto yung sarapan. Lagyan mo ka ng ano mo na naman luto ito, lalagyan ng bedside. Para namang sisig. Wait, maluto, hindi ko alam ang tawag. Pero sabi ng mga kumain, sarap na. Pero kaya hindi ko alam kung ang tawag. May pechay na ginaya, may tokong pineritong ginaya, may pritong ginaya, may maraming sibuyas, may luya, may bawang. Parang ano to? Parang alam ko yung pansundo sa mga bagong panganak. May luya, may bawang. Pero maluto, masarap. Okay. We should do something with what God has entrusted us. And in fact, we should work hard if we want to succeed. Kailangan nating paghirapan.
Don't make it shortcut. Kahit po ang pag-aaral, kailangan talaga dumaan ka ng mga pagiging. Dahil talagang you must work it hard. So ano po nangyari doon sa pangatlo? Ano po nangyari sa pangatlo? Hindi na yung ginawa ng Diyos. Kaya, we can decide on what to do with what God entrusted. Kailangan tayo ang magdesisyon. Ano mang pinagtiwala ng Diyos, ikaw ang magdesisyon. Kung gagamitin mo yan ng gusto, na ikay mabuting katiwala. Pang-apat na bagay, tandaan natin magbibigay sulit tayo sa Diyos. Are you with me? Sa verse 19, pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo. Nagsulit sila. They're accountable. Lahat tayo accountable sa Diyos. Accountable tayo sa lahat ng bagay. Magsusulit tayo. Nang bumalik ang master at nais nito pag-report, ano pong kanyang hinanap? Yung may tubo, binigyan pa ng reward. Ano po nangyari sa mga pinagtiwala sa kanila? Inaasahan po ng amo na meron silang tinubo. The same thing sa ating mga talento, mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. He made investment in us. Are you with me? Namuhunan ng Diyos at ginamit niya itong kapital, ang mga pinagkaloob niya sa atin. Ito yung kapital ng Panginoon. Ito yung investment sa atin. Hahanapin niya ng Panginoon pagdating ng araw. Nasaan ang tubo? Ginamit mo ito para sa atin. Yung kaligtasan ibinigay ko sa iyo, ilang bang kaluluwa ang impact? Ibang kaluluwang na influence, ilang kaluluwang na akay mo sa Panginoon, ilang kaluluwang nabanggan mo ng salita. Are you with me? Namuhunan po ang Panginoon. Sa isa namuhunan ng talento. Sa isa namuhunan ng kakayahang umawit. Sa iba na kakayahang magpahayag, kakayahang magturo, kakayahang sumayaw. Iba pa, mag-organize, maging administrador. Ano pa? Ano bang talento? Sa art. Lahat ng yan, kaloob ng Panginoon. Sa isa namuhunan siya ng malayang oras. Malakas na pangatawan. So iba-iba ang pinamuhunan sa atin ng Panginoon. Hindi lahat ay boksingero. Hindi lahat matipunong katawan. Hindi lahat may kalakasan. Pero ano mang bagay yan, biyaya yan ng Panginoon sa atin. Amen? Are you with me? And God wants to have a full account of this investment in, and He is also expecting a return. Dati ang araw magsusulit tayo lahat sa Panginoon. Wala po yung pinagkaibayan sa isang Kristiyan. Ina-account niya ang lahat ng bagay. Dapat maliwanag. Anong bagay? Even in the church, meron tayo ditong accounting. Kahit simple lamang po at hindi naman milyon-milyon kaagad ng bilyon-bilyon. Pero merong accounting. Pag ating kinex, alam natin saan ba napupunta. Medyo na pala kasi. Alam natin. So, kailangan din tayo kahit kung ano mang tinatagap natin, alam natin dapat kung saan napupunta. Saan ba natin nailagay? Baka puro na lang damit. Ihanin mo naman ang sakatarban damit. Pero ikaw na may namayat dahil sa gusto mong bumili maraming damit, hindi ka na kumakain. Pero naman puro lang pagkain. Nalimutan mo naman yung ibang bagay. Are you with me? So dapat po, ina-account ang lahat ng bagay. May tamang paglalagay, may kanya-kanyang priority. Okay? Kaya nga po yung tithes and giving, yung tithes and ina-account natin. Alam nyo, tithes 101, yung tithes is just yan ay tinuturo sa atin. Yan po yung tinatawag na basic giving. Sapagkat yan ay ni-required, yan po yung binabalik mo lamang ang sa Panginoon. Wala ka pang ibinigay sa Diyos. Amen? Huwag mo ipagmalaki, nagbayad ako ng buwis. No. Doon nababasa ko sa Facebook. Hindi nyo ba alam kami nagbabayad ng buwis? Kami nagpapasweldo sa inyo. No. Ibinabalik lang natin dahil tayo bilang Pilipino ang para sa gobyerno. Dahil yun yung batas, ganun din sa Panginoon. Huwag kang magmalaki. But when you give a love gift, offering, everything, that's extra giving. At anumang bagay nating ipinibigay, ang may-ari pa rin niyan ay ang Diyos. Tandaan po natin, tayo ay katiwala pa lamang. Amen? Lahat, tayo katiwala. Na-illustrate ko na ito sa inyo. Pag nagbigay ka ng 10%, nagbigay ka ng love gift, lahat,
Bakit yung pinabayad mo sa bill, katiwala ka na eh. Kaya nga ang Diyos nagpo-provide tayo ng award para may pambayad ka sa bill ng kuryente, sa bill ng telepono, sa bill ng ilaw, no? Sa bill ng lahat. Pag-aaral, everything. Doon mo yung gamitin. Money is just a tool. Gamitin mo ito ayon sa pinagtiwala sa ng Panginoon. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para tayo mabuhay. Mabuhay na may sagana, mabuhay na napuprovide ng Panginoon. At hindi lang yun, mabuhay more than enough upang tayo maging mapapala sa iba. And you know why? So pag nakita ang buhay mo na papagpala, hindi mo mahirap magbahagi ng iba. Dahil nagbabahagi ka pa, pinapahain mo pang sinisira. Kaya mo siya itin mo, Brad, mag-coffee tayo, mag-share naman tayo, imbitan mo kaibigan mo. Ako nagbabayad kasi marami ng pera. So, alam niyo naman po sa mundo na ito, kung sino yung nagbibigay, kung sino nagpapahiram, kung sino yung nagpapautang, kung sino yung nagpapalibre. Siya yung booking. Tama ba? Isa yung kinikilala. Pero pag ikaw ay naubusan na, wala ka na rin kaibigan. Diba? Pag lagi nagpapainom, hindi nagkaraniwan ng iba. Kasi gusto nila sikat. Pero gamitin natin po sa basta. Hindi man tayo sumikat katulad ng iba, pero ang mahalaga, yung mga taong ating inabot, nadala natin kay Kristo. He wouldn't give us something without expecting that we will put it to the good use that would in turn glorify His name. Hindi ang Diyos magbibigay sa atin ng isang bagay na hindi natin gagamitin upang mapapurihan. Romans chapter 12, 14 verse 12, kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Romans chapter, yan. Kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Lahat tayo magsusulit sa Panginoon. Last but not the least, number 5. Maaari alisin ng Diyos ang ipinagkatiwala sa atin at palayasin tayo, hindi palayain. Palayasin tayo sa kanyang hand. This is a grave warning for everyone. Sinabi po ng 28-29, kaya sinasabi ko sa inyo sa iba pang mga utusan, kunin ninyo ang kanyang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagat mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang walang kahit ang konting nasa kanya ay kukunin. Binawi niya ang nasa kanya at ibinigay sa kasamahan niya, mayroon pang 10 talent. Kung titignan natin, parang hindi fair. Bakit ganun? Meron na nga siyang tinubong. Pero siya pa rin ang binigyan. Samantalang itong isang walang tinubong, sinuli lang naman niya. Pero siya pa kinuhanan. Parang hindi fair. Diba? Parang hindi yata fair ang Diyos. Parang hindi yata fair ang kwento ni Jesus. Kung merong ng marami, mas sinagdagan pa. At lalong dumami yung nasa kanya. Samantalang yung meron, ng kakaunti, yung kakaunti walang tinubong, kinuha pa pati puhunan. Parang hindi fair. Hindi ba natin nagtatanong, ba't gano'n? Kaya sabi ng iba, ba't gano'n? Sa mundo na ito, kung sinong mahirap, lalo naghihirap. Kasi hindi natin nila lahat. Alam mo bakit mahirap talaga ito? Walang kasalanan na maging mahirap. Kung kayo pinanganak na mahirap. Anong kasalanan mo doon? Ipinanganak, walang pera magulang kung mahirap ang buhay. Pero kung namatay kang mahirap, may kasalanan ka na. Sabihin, nabuhay ka naman. Nabuhay ka hindi nagsikap. Hindi mo pinalago, hindi mo ginamit ang pinagtiwala sa walang tao, walang talent. Amen? Even in the young age of your children, invest. Ang pinamagandang investment mo sa kanila yung value. Ang Diyos. Ang magandang treasure bigit sa lang, ang Panginoon. Kung isipin namin, tagal pa rin po, kaliliit pa ng aming mga anak. Kaliliit pa. Pero bakit naging madali na sa amin yung sumunod? Na aming mga anak. Kahit hindi kami anak. Kasi nakita namin sa aming mga anak. Kasi iniisip namin, paano sila tatapos? Paano sila mapapag-aral? Pero nung nakita namin, sumunod ka lang pala sa Panginoon, the Lord will provide everything. Ng pagdadaanan. Kaya mas nagiging madali sa mga susunod. Lalong madali na kay Patricia. Ilang araw pa lang, graduate agad. Mas madali. So, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen?
Pero alam natin na fair ang Diyos. Ang tawag doon, this is the justice of God. Alam ng Diyos kung ano na ang na-develop sa ating buhay. If you are faithful with a little you have, you will be given. Tapat ka sa maliit na bagay, lalo kang bibigyan ng Diyos ng mas. Amen? Hallelujah. If you are unfaithful with what you have, kahit na konti lang yan, kukuhanin pa rin sa iyo. Sa ating pong buhay, yung oras, yung pera, kalakasan, talento, kakayahan, kung hindi natin gagamitin sa tamang paraan, at gagamitin natin kung saan, wala kakwenta-kwentang bagay, anong ending na yan? Tulo yan. Saglit lang. Alam niyo ba? Katiting lang na uod na ilagay sa utak natin, patay na. Hindi na kailangan ng gulate. Katiting, kahit maliit na uod lang, ilagay lang sa utak ng isang tao, patay. Sadly lang na pigilin ng Diyos ang paghinga ng iyong puso. Ubus na lahat. Nabasa niyo ba sa news isang araw? Yung graduating student, babae, sa Bicol Region, 22 years old, 23, and she's a candidate for cum laude. Hindi umuwi isang gabi. Natagpuan, patay. Nung graduate, hawak yung tarpaulin sa yung kanya. Yung stand din niya. Sino kabasa na? Parang wala niya. Wala ba sa niya ng Facebook? Mabuti pa sa Inay-Daily Update. Nabasa. Nakakaiyak na yung ina. At siyang nakasuot. Hindi naman nagtoga. Yung sombrero ng graduate. Nakasuot siya. May dalang bulak lang. Kasama yung mga teacher. Kasama yung kanyang. Pero, aanin pa yung toga na okay. Just to satisfy their emotions. Para na lang maibsan ang kanilang mga emotions. Pero, saan makararating yun? Wala na. Tapos na. End na. Bakit? Wala na eh. Kahit paanong saya, mag-celebrate man sila, kahit pa yun ang pinakamatalino na sa buong mundo, wala na. Wala na eh. Bakit? Patay na eh. Balita ko, parang ayon sa balita, na-rape pa. Inarder na rape. Bagamat nahuli. So, ano mang katarungan may bigay dito sa lupa, nahuli man. Pero wala na rin. Hindi mo na may babalik yung isang taong namatay. Tapos na yung kanyang takbo sa mundo. Finish. Are you with me? Gamitin natin ang ating buhay. Ano ang pinagtuwal ang buhay na? Gamitin na natin sa Diyos. Walang isipin, bata pa naman ako. Yung iba naman ako, matanda na ako. Yung iba saan ako pag nakatapos. Kahit anong status natin sa buhay, anong mga lagay natin, mula na yun, ipagamit natin sa Diyos. Ano mang pinagtiwala sa atin, gamitin na natin. Hindi po huli ang lahat. We can pray. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang Diyos gumagawa ng himala. Sumasagot sa ating dalangin. Hindi na po kailangan pang maraming patutuo. Ang Diyos sumasagot. Mananayin ka lang tayo ng puspusan, ng wasto, ng tama, ng sincero. Maniwala kayo. Sumasagot ang Diyos. Mas bingi pa nga ang tao kaysa Diyos. Mas bingi pa ang iyong katabi kaysa Diyos. Ang Diyos nakakarinig. At alam ang iyong pangangailangan. Kita niya kung hindi mabuti o hindi mabuti tayo. Amen? Hallelujah! Are you following? Tandaan po natin, God has the right to take away anything that we don't use for His glory. May karapatan ang Diyos na bawiin ang lahat ng bagay na hindi niya ginagamit para sa kanyang kalooban. Ang sabi ng Job, chapter 1, verse 21, sinabi niya, ipinalak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon nagbibigay ng lahat na meron ako at ang Panginoon din ang kumukuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan po ang sabi nito. Siya nagbibigay, siya rin ang may karapatan kumawa. Are you with me? Kaya wala tayong dapat ipangamba. Kaya nga pag kumikot na aking dibdib, sabi ko, ba't nga pa ako matatakot? So bumangon ako, binuhay ko lang ang computer, mabuti ko lang yung gawin, ilagay ko na lang lahat ng password. Baka
mahaba, hindi ako magising. Kung problema, may iwan ko. Pero praise God. Wala pala, hindi pa naman pala oras. Anak, baka ilang days na lang po dito. Parang pwede mo naman siya, bahala niyo may iwan. Pero dapat maging tayo. Ang buhay na bigay ng Diyos ang talent. Lahat yan. Maging mabuti tayong katiwala sa mga bagay na pinagkaloob sa ating Diyos. Buhay, yung talento, yung pera, yung kakayanan. Maging mabuti tayong katiwala. Tayo po tumayo, tayo